Ito naman yung isang way para malaman kasi lagi nating tinitignan yung floater. Floater at saka fuel valve pin ng ating sasakyan. So, ang fuel valve pin, ganito ang itsura niya. Dali. Ito yung floater natin, oh. Yan. Yan, ganyan. Tapos, fuel valve pin is ganito. Ito na yung mga nabibili ngayon. Ganito na. Yung type niya. Actually, may spring pa to na maliit sa loob. Kung wala na yata. May spring to na maliit sa loob. Yan, dyan. Lagi natin na pagbibintangan ito. Yan. Actually, pwede rin maging cause. Isa to. Yan. Siya, no? Yan. Pag upod na yan, yan. Mag-overflow talaga kasi siya yung humaharang dyan eh. Oh. Sa ating valve. Yan. Tapos yung floater natin, siya naman yung naka ano doon sa baba. Yan. Pigilan niya. So, ito na yung isa sa tinignan nyo. No? Meron pa yung isa. Excessive fuel entry sa ating fuel bowl. So, ito yung fuel bowl natin. Ayan. Ito yun. Ang ating power bulb. Pag ito kasi, walang supply ng vacuum. Nakatukod yan. Kasi may spring yan dito. Yan o. Ito yan o. Yan. Yan. Pag may vacuum yung supply yan, higop yan. Kaganyan. Pag nire-rev kasi natin yung sasakyan natin, re-rev natin, di ba naka-idle tayo, higop yan, nakaganyan. Kasi manifold vacuum siya. Internal ha, kasi dito ang source niyan. Yan. Yan, ginagawa ko rin yan. Sinusundot ka rin ng wire yan. Gumagamit ako ng wire. Sinusundot ko rin yan. Saka ko isprayan ng WD-40 or isprayan ko muna ng WD-40 para lumambot, sabay sundot. Ito, kapag nire-rev natin, bumababa yan, nakaganyan yan, bababa yan. Segundo lang, gaganyan na. Tapos aakyat ulit kasi bumalik na yung malakas na vacuum. Gaganyan siya. Tutulak niya ngayon. Ito. Yan. Papasok ngayon yung gasolina kasi meron siyang entry yan dito sa baba. Yan. Ito yung sinasabi ko. Yan. Entry point ng gasolina. Yan. Ngayon, kapag laging nakatukod yun, kasi walang vacuum supply, tendency, papasok ang gasolina. So, nagtataka kayo, okay naman yung fuel valve pin ko, okay naman yung floater ko, pero nag-overflow. Check nyo to. Yung gasket, mga kabasyong, at saka yung surface na ito. Yan. Yan. Dapat yan pantay na pantay yan. Kasi sa 2E, internal vacuum yan eh. Ayan, makikita nyo, may butas. Ayun o. Ayun. May butas yun. Connected yan. Kaya, hindi kayo pwede magkamali. Kasi tandaan nyo, yung tornilyo na merong may butas, yun ay laging, ito, yan. Yun ay laging nandito nakapwesto. Yan. Ito yung sa 2E carburetor ha, mga kabasyong, dito muna tayo sa 2E carburetor. Itong isa, wala. Lagi yung tandaan, yan, nakalagay lagi yan dyan sa may fuel bowl. To supply, ito. Ngayon, okay kayo doon. Pagdating dito, yung gasket nyo, reuse. Kaya nga tinuturo ko, nilalagyan ko ng grasa eh. Para pag tinanggal, hindi na pupunit. Kasi pag tinanggal nyo yun, tapos napunit, tapos ginamit nyo ulit, eh yun, magkakaroon kayo ng
internal vacuum leak. Hindi lang external sa labas, internal na. Sisingaw dito. So, laging tataka kayo, nakatukod yan. Hindi nyo nakikita kasi nasa loob nakatukod lagi yan. Papasok yung gasolina. Kaya pag sinilip nyo rito, punong-puno ng gasolina dyan. Yan. Yung part na yan. Tapos, siyempre ang gagawin nyo, papalamigin nyo muna, tapos i-press nyo to. Yun naman yung ginagawa ko, pang check. Yan, ganyan. Tapos, pinipress ko ito. Yan, para magbukas, para tumapon yung gasolina. Bumaba doon. Nalulunod kasi siya. Nalulunod mga kabasyong kapag may gasolina rito. Nag-stay. Kasi hindi mo magbubukas yan Ito lang ang nakabukas ganyan lang siya. Yan, kahit i-rev mo. So, kapag yan ay nakikita kayong yung mga na sumisirit yung gasolina niya sa secondary, ito lang yung tinatouch yun. Ito. Yan. Yan. Para magbukas. Yan. Tatouch nyo lang yan. So, yun. Sana nagets nyo yung idea. Kapag lagi nakatukod yan, ibig sabihin, pasok na pasok ang gasolina. So, ito nga pala yun. Yung screw niya. Yan. Ang ginagawa dyan, isagad nyo yung tornilyo, tapos i-open nyo siya ng 3.5. So, markingan nyo na lang yung pang tornilyo nyo. Ganun na nyo, 3.5. 3.5 din yan. Dito. Di kayo mamamali dyan, 3.5 yan. So, yun.